mabasin nito nan. Salamat sa subungatan yun makahiwat kita sa aton nga midweek evangelistic service kag hindi ta magdugay ginapalyog ang tanan sa pagtindog kag antes ta mag-umpisa pa nga bayuntang aton nga pastor sa pag-opening prayer. Maga pangamuyo ta sa imo labing gamhanan kag balaan namon nga Dios dako amon kalipay nga sa liwat Ginoo Amay bilang mga kanak kanimo makatipon kami sa tinutuyo Ginoo nga simbahon ikaw kag alagaron ikaw kag madulong sa imo ang amon Ginoo mga concerns as a church and as a family. I am praying that you will continue to help us nga paagi sini nga buluhaton Ginoo Amay makita namon ang pribilehiyo kag oportunidad Ginoo nga mag-grow kami, oportunidad Amay nga Lord makita namon ang mas higher nga level Ginoo Amay sang amon pagkabuhi bilang mga kanak kanimo kag pribilehiyo Ginoong Dios in the sense nga malagad ka namon kag madayaw ka namon Ginoo. Pasayloagi kami kundi nga may pagkulang, pakatako sa kami Ginoo sa pagpalapit sa trono sa imo bugay. Kagaayo kami Ginoo Amay nga pangunahan mo kami nga magiging tama ang amon mga behavior as we do this worship and service towards you. Kag Lord, hatagan namon Ginoo sang the best nga pag talupangod para Ginoo Amay nga mahimo namon ang pinakamaayo namon because deserve mo Ginoo Amay ang pinakamaayo in everything that we do. Tulad sa ngamba sa imo pulong, whatsoever we do in word, do it heartily as to the Lord and not unto men. Gapangamuyo kami, ikaw magpakamayo sa bugos sa ilikuton, keep us safe, Ginoong Dios, even ang mga salakyan, and i-bless mo ang bugos sa pagpanimbahon. Tanan pagdayaw pa salamat, balik namon sa imo in Jesus' name we pray. Amen, amen. Okay, pabilin sa pagtindog, and this time magkanta kita, no? Sa ato ng bahanon, yung Brother Jerry. Okay, no? So, palabukas dresin yung mga songbooks. Page number 309, we have an encore. Page number 309, we have an encore. Maganda kita nga may paghangop, kago basket. Page number 309, we have an encore. When the person's now ready, sing. When your anchor hold in the storms of life, when the clouds unfold their wings of strength, when the strong tides live and the cable straight, will your anchor grip or firm remain? We have an anchor that keeps the soul, said passenger while the billows roll, fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. It is safely moored till the shore we stand, for this well secured by the Savior's hand. Though the tempest rage and the wild winds blow, not an angry wave shall our bark o'erflow. We
Amen. Sa luwat mayong gabi sa aton tanan. Kag this time, proceed ta sa pipila ka mga prayer request. Una di pagpray ta ang aton mga family ang kaluwasan kag padayon nga mag-grow gid sa Ginoo. Pagpray ta mga unsaved relatives, pray nga mangin kaupod ta sila kag ang mga saved na nga magtubo kag mangin padayon nga tingob nga gapangalagad ipagpray ta gid na. And then another one, pagpray ta di si ang aton nga mga Bible study. Ang request ding ang pagpadayon Bible study sa Panimalay ni Ma'am Cherry May, ipagpray ta. Then ang mga tao nga gapangita trabaho, ipagpray ta mga job seekers, tanga kotoran mga nakapasar na sa board exam, pagpray ta ma-employed kag makakita gid sang trabaho, ipagpray ta gid. Then mga more prospects in baptism, ipagpray ta nga sa diin ang tagsa-tagsa nga gasilimba nga makaubay gid sa water baptism. And then growth of new members and sympathizers, pagpray ta na mga baguhan nga ang pagtubo gid, mentiondihan gid ang kaluwasan, then ang resulta sang kaluwasan nga makita gid sa aton nga mga kabuhi, ipagpray ta. And then fruits in every areas, pagpray ta na nga may mga bunga gid nga ihatag ang Ginoo kag mga transactions by this year nga magkalatigayon. Then pagpray ta ang request din ni Ma'am Jail Rubio, si ang mga sect brethren, ipagpray ta mga senior citizens, may mga medication, pagpray ta gid ang pagayos ang Ginoo. Kag pipila ta nga makuturan, gapasalamat man sa mga gapray para sa ila ang mga ka-recover. Ipagpray ta man ang mga waypa nga ang pag-recover gid sa mga balatian kag provision sa mga bulong. Ipagpray ta palyog brethren abroad, ipagpray ta ang pagtipig mga faithful paday mga channel of blessing kag ang hindi faithful nga mangin faithful. Pagpray ta local and foreign missions or missionaries, ipagpray ta mga aton bandi mga sent out, ipagpray ta mga organized churches na or mga daughter churches ta ang pagbless padayon sang Dios mga ministries kag ipagpray ta more missions. Then pagpray ta mga estudyante, ang pag-eskwela secular, ang pagpadayon pangalagad sa Ginoo kag madalaman ang mga classmates sa Ginoo. Pagpray ta gid na subong ang mga estudyante secular ang pagpanindugan kag mga testimony nga may mga classmates nga madalagid sa Ginoo, ipagpray ta. Dahil pagpray ta man mga kapasturan ta, kauturan ta nga mga naguluntat nga makabalik gid pagpangalagad, ipagpray ta na. And then pagpray ta gid ang mga unsaved relatives naton nga madala ta sa Ginoo, pagpray ta. And then ipagpray ta ang mga pastors nga mga gamalasakit ang pag-ayo gid sila sang Ginoo. And then mga pamilya nga makabaton gid sa Ginoo, mangkon gid ang kaluwasan. Ang mga members nga ara gid every time may panimbahon, ipagpray ta ang attendance ang pag-increase. Pagpray ta nga ang ari subong by the grace of God makapabilin every time may pagtilipon ara kag madugang na lang, ipagpray ta gid. And then mga members gid nga kung anong attendance kung Sunday morning, ang afternoon kag Wednesday kag Saturday prayer meeting, ang mga tagagabi nga panimbahon, ipagpray ta ang Miyerkules kag Sabado ang pag-increase gid sang attendance. Then Pastor Ricky and family, pagpray ta si Mamaha, mga kabataan, Nanay Malia, ang pag-preserve sang health kag padayon nga mangin galamiton sang Dios. Pastor Viven kag si Ma'am Norma, padayon ta sila ipagpray. Ang Health Manila kag ang lot conflict, ipagpray ta. Diri sa aton ang lot commitment sa extension, maka-start man to sang pag-build sang structure kag pagpray tang bulhaton to nga maka-umpisa kag maplastar gitong work, pagpray ta padayon. Mga members tong kalig-on sila sa Ginoo. Then provision sa mga provision sa church projects, ipagpray tang 3-story building
nga maatupan na da ang sa third floor kag ipagpray ta mga gatrabaho ang pagtipig kay mataas-taas na da risgo Manila kabuhi pero ipagpray ta ang presence of mind sang gaulobra ang pagtipig sa Ginoo provision sa mga materyales pagpray ta da ang construction diri sa likod kagang mga panday mga workers or mga ginagamit da sang Ginoo. And then Pastor Rick and family tapos na ang brethren abroad and salvation pagpray ta sa mga relatives and then extra blessings ipagpray ta ang tithes and offerings kag mga commitments kag pagpray man ang laboratories last week of July ni Sir Jury ipagpray ta kag si Dr. Reza Rena Ulangkaya ipagpray ta man ang kaalam kag ang pag-prescribe sang bulong ang pag-ayo gid kay Sir Jury provision sa kinanglanon. Then salamat sa mga tao nga ginagamit sang Ginoo especially kay Pastor manang request ni Sir Jury. Then ang commitment pa din sa extension tapos na transactions mga panguma sa mga koturan salamat giinulan na kag pagpray ta mga provision sa mga panguma kag ang pag-bless gid sang Ginoo. Then ang fathers and husbands appreciation Sunday pagpray ta ang prospects ta nga mga tatay ma-reach ta ang 100 ka mga tatay kag mga bana nga mangin kaupod ta sa Domingo kag ang aton guest speaker pagpray tang guest nga magawali Pastor Mario Soberano pagpray ta ang attendance kag ang pastoral anniversary ang celebration o recognition ni pastor sa Sunday ipagpray ta palihog kag ang mga commitments gid nga mahatag ipagpray ta. Then pangamuyuan ta ang aton mga pamilya ang iban kasi nulit-sulit kay pero pangamuyuan ta lang kaya then ang aton nga commitment sa lote prehantang tagsa ka panimalay ang kalig-on kag ang pag-ubay sang mga kabataan sa ginikanan kag mga tatay kag nanay man nga makapadayon gid sa Ginoo. Ipagpray ta palihog ang mga men, ladies and young people ang tagsa ka departments kag ang pag-id pagid na ang fellowship kag ang relationship padayon nga maging strong kag more pa nga ma-reach out pagpray ta. Kag then mayari pa si more visitors sa Sunday, provision kag preservation, good health. Ang pag-travel man ni Pastor Mario Soberano pagpray ta. Ang safety, back and forth nga travel kag more soul winners nga mangin involved ipagpray ta. Kag ang aton evangelistic campaign, mga preachers, ang attendance, ang mga bisita nga ipadala gid sa Ginoo kag every time may simba pagpray ta gid nga may first time ta nga mangin kaupod. And then pagpray ta mga secular students, Bible students, pagpray ta ang Bible school, mga teachers nga ginagamit sa pagtudlo, pagpray ta ang aton ding Bible school kag more pa nga ma-enroll, more pa nga mag-surrender sa full time. Mga speaking engagement ni pastor, ang muyuan taman kag mga nagtalalikod nga mga koturan nga makabalik kag ang pag-grow tagid spiritually. Then the rest nga mga request government agencies pagpray ta PNP kag sa jail BGMP aning municipality kag BEF Bible study pagpray ta mang public preaching kag mga pag-start man luwat sang school year sa college maumpisan luwat mga boarding house Bible studies kag mga Bible studies ta sa mga panimalay ipagpray tang soul winning activity ta pagpray ta mga pag-follow up kag more souls pa nga makadangat gid sa kaluwasan not only maluwas mabaptize gid kag magtubo sa Ginoo. Pagpray ta pastor and family mga group leaders ipagpray ta palihog ang aton mga leaders sa tagsa ka grupo. Then pagpray ta si Ma'am Melanie Garay ang iyang medication and baptism sang sympathizers pagpray ta si Ma'am Melanie Garay ang iyang medication. Then family Garay pagpray ta si Mrs. Christine Finyaflor, Rosby Zaragoza,
Zinaida Gonzales Sultan family. Ipag-pray tang Bible study dito kag ang pag-comfort gid sa Sultan family. Ipag-pray ta kag maka-wake up call man na sila nga makapadayon gid kag magtutom sa Ginoo. Pag-pray ta palihog mga katuran ta. And then mga unsaved families, Juan ang iyang medication kag si Ma'am ang gapasalamat man si Mama yang ang pag-pray para sa iyang naka-recover man. Then mga unspoken prayers sa mga katuran ta. Ipag-pray ta sila kag more souls and places pa nga makandakan Bible study, makadtuan, ipag-pray ta kag health ni Nanay Bibian Balbagyo, ang good health sang tagsa-tagsa kag safety sang pangapag-travel. Pag-pray ta knowledge, wisdom and understanding. Maning kaalam gid ipag-pray ta palihog. Sige na, amo lang tong mga nalaputan ta kay every Saturday night 6 PM may prayer meeting man ta mo na mas detailed, mas gina-isa-isa ta mga request. Pero as of now amo lang na danay kag ipag-pray ta kutob nga ma-retain karon so nauna ta during altar call, ipag-pray ta diri sa altar ang mga request sa mga kauturan. This time, salamat may mga bisita ta nangin kaupod kag kalipay ginamon nga ari ka mo nangin kaupod. Pag nalawag palihog imong ngalan, pakitindog lang para makilala ka, mapalapitan, makamusta kag ma-welcome ka sa mga kauturan. Una ta nga bisita si Maisy Atisado sa Barangay Tipakla. Bisita sang Group 4. Si Maisy. Amen. And then si Maika Atisado. Si Maika re. Bisita man sang Group 4. Amen. Mayara pa? Pahabol nga bisita? Pahabol nga bisita sa buong then si Dandy Joy Robrico sa poblasyon, bisita sang group to, si Dandy Joy. Amen. And then si Jeff Margoma sa poblasyon man, bisita sang group to, si Jeff. Amen. Okay, this time pangabay ta ang song leader sa pagkari. Pangabay-tanan, tindog ta, palapitan ta mga bisita kag pangamustahon sila. Mutob malabotan ta kamusta, pangamustahon ta. Kakanta kita sa aton welcome song, Sing, Smile, and Shake Hands. Okay, welcome, ready, sing. Welcome to HWBBC. It's a church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word and Christ the living word. HWBBC welcomes you today. Turn around and shake hands. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakantan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay, no? Hindi tayo magdugay. Pinabukas dahil sa inyong mga songbooks. Page number 126, Are You Washed in the Blood? Page number 126, Are You Washed in the Blood? First and last stanza lang din ang mission number kakari. Okay, and the first stanza now, ready, sing. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood
Alright, so salamat no. Kabay pang tanan kita nga ari di sigurado nga balan ta nga luwas kita. Kay why isang nakahibalo nga luwas ka, una ikaw, ikadua ang Dios. Alright? Kay ti kitang nakabalo ko nagkahinulusol kita, kung nagbaton kita kag nagtuo kita sa Ginoo, no? So kita na yan nakabalo. Alright? Ikaduha ang Dios. Ang iba niya, makasiling lang na nga tuod kita nga luwas kung ma-confirm, ma-affirm no, paagi sa aton nga kabuhi nga nagapakita nga linuwas gid kita. No, ang pagbag-o sang kabuhi ta, ang sang una no, hindi ta mapuslan sang Dios subong no, mapuslan na ta mga bagay sang una nga way ta ginahimo like ang tutom nga pagsimba, no? Ang pagbiya sa bisyo. So amo ni mga ebidensya ini nga nagapamatuod nga luwas gid ang isa ka tawo. No, kag tuod-tuod nga nagatindog siya nga isa na ka linuwas. Okay? Because hindi pwedeng ang tao luwas siya then wala pagbag-o nga matabo sa kabuhi niya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new Anong new? Bag-o. Kay bag-o na siya nga tinuga. Nga bag-o. Isang una, way sa kabalong mapalangit, sa subong kabalo sa. Isang una, hindi sa luwas, subong luwas na siya. Amen? Isang una, mapaimpyerno, subong mapalangit na siya. Isang una, ang kabuhi niya, ginahuga ko ng sala, subong, no? Natalikdan na niyang pagpakasala, kag ara na siya gatinguha sa pagsunod sa aton Ginoo. Muna gani kita, no? After ka maluwas, after ka nagbaton sa Ginoo, ang sunod nga isipon mo kung paano ikaw, no? Magpakita nga ikaw tuod-tuod ng tumuluo sang Dios. Amen. No? So, ara na ng hando mo nga gustong mo mangin parihas sa mga nauna sa imo. Ha? Kung lalaki ka, makita mong mga gapangalaga di, no? Kita mong gasunglid, ang sa isip mo na yun, pila kadlaw gusto ko magparehas na sa iya. Amen? Kita ka di may gawali, pag lalaki ka, pila kadlaw gusto ko magparehas na sa iya. Kakita ka sang gasolwining, pila kadlaw gusto ko magparehas na sa iya. Kita ka sang gasunglid, gusto mo magparehas ka sa iya. Amen? Oh, so, kumbaga, palatandaan na nga ikaw matuod ka nga linuwas. Kaya ang hando mo na mga espiritual na nga mga butang. No? Kay kunway kaya maluwas, ang hando mo sa gihapon niya, mga dutanon kag inunod-non, no? Nga klase ka pagkabuhi. Pero kung ara ka na iya sa Ginoo, ang handom na naton, ano? Ang longing na sang aton tagipusoon, ang espiritual ng mga butang. Amen. Okay? So, amo na, no? Pakita na ito niya tuod tang linuwas ang Diyos. Okay? Kamo na kinanglanon na discipleship, maging disciple ta sang aton nga Ginoo. Alright? Kag i-pray naton, no? Ampuan naton ang aton gid nga mga buluhaton, ang daily ta nga mga buluhaton. Amen? Especially ang pangdaogid sang kalag. Pero siling ko, hindi lang magpabilin sa pagpangdaog sang kalag, kundi ang nadaog naton tudloan ta sila. No, nga magtubo sila, kag makita naton sila nga magbakod na sila, makatindog na sila, kag makita naton nga nagapangalagad na sa Dios. Amen? No? Amo nang aton nga goal, nga ang mga na-reach out naton, no, bisan ano nga problema ato bangon nila, makapanindugan na sila. No, kag makapadayon sila sa pagpangalagad, kag sa pagsimba sa aton Ginoo. So dira lang tada makasiling naging madinalagon kita sa pag-disciple sa ila. Okay? That's why hindi basta-basta ning mag disciple kita, no?
tudluan mo, and then ipakita mo, ligabayan mo, bakapan mo. So, I hope kamo nga mga bag-o, i-desire ninyo nga magdasig ang pagtubo ninyo. No, magdasig ang pagtubo sa Ginoo parang of course no, makita ninyo kung ano ka dako sang handom sang Dios para sa aton nga agin luwas niya kita. Okay? Muna kag of course no, ang aton nga church anniversary ipag-pray gid naton kag ang graduation no sa aton nga Bible school sa last Sunday of July. Pag-pray naton kag i-pray naton of course no ang aton nga commitment kag ang padayon nga pag-angkon sang pagtuo nga ang Dios magahimuno. Alright, kag hindi ta pag-ialaw ang aton nga mga commitment no sa Dios nga magpauntat sa aton. Okay? Kay kita bala sina ang sa actually ang mga tumuluo nga may commitment sa Dios amo ning dasig magtubo. Amo ning dasig magtubo kay kun wala ka sang saad sa Dios, wala ka sang tinguhaan nga lambuton mo. Pag wala ka goal, kung sa Cebuano ka ang tawag sa imo kuanggol. No, kaysa ila ang kulang kuwangman, kuanggol. O sa Ilonggo ya pag magkuanggol ka. So ang punto naton is kinanglanon ta ang lalambuton para dasig ang aton nga pagtubo. No? Kinanglanon naton sang commitment. Kumita nga magpangalagad sa Dios in whatever area sang aton nga pagkabuhi. Okay? And also, padayon naton sa pangamuyo no ang mga of course mga goals pa naton. Okay? Actually sa simbahan ang pinaka-goal man lang naton gid una nga may mga maluwas kag magtubo No, kag ang mga membro nga daan na mag-set sang example sa mga bag-uhan. Amen. No, kag himuon ti man lang ang mga basic nga ang mga bag-uhan maging mapinangamuyoon. Hello. Kay kung hindi ta maging mapinangamuyoon, hindi kita magbakod. Hindi ta mag-grow. Okay? Ikaduha, may ara ka nakauhaw kagagutom, no? Sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kaysa pagbasa sa pulong sa Dios, dira mo makita ang kamatuuran. Madiskubrihan mong mga kamatuuran nga no, magbulig sa aton nga magtubo kita. Hello? No? Pagkatapos, nang kabalo ka na mag-share sang imo pagtuo, no? Nga may kaluoy ka na sa iban nga way pamaluwas, no? Kay mapaimpyerno sila. Tapos, mamaster naton ang paghatag, ang pagiging tinugyanan sa Ginoo. Kay bisan damo membro, kung wala magtulobo, pigaw gyapon. No? Gakinanglanon sang mga membro nga nag-grow sila. No? Muna ang manggad sa simbahan, muna mga membro nga nag-grow sa pagtuo, kag amo ang nagapagamit sa Dios in every aspect no sang Christian life. Kag ang isa dira ka pinaka-importante ang aton nga pagiging steward. Amen. Pagiging tinugyanan sa Dios, ang giving ta no, ang giving ta amo na ang isa ka dako-dako nga nagadetermine kung mature ka o hindi. No? Hello? Oh. Dira na mabalaan kung mature ka o hindi. So, nagani siling ko, no? Kamo nga mga young people, hindi lang ninyo paglantawa nga gwapo, macho, no? Hindi lang ninyo paglantawa nga gwapa. Okay? Siguraduhon nyo nga matutom siya sa iya giving.
Kaya bisang gwapa na siya kung dalok na dalahigo niya kasi na sa pagpakamalaot. Isang Ginoo. No? Isang gwapo na siya, macho na, daw artistahon. Pero kung dalok na siya, kag hindi siya honest sa iyang giving, well, dalahigo niya kasi na iya sa pagpakamalaot. No? So, amo na. And ipag-pray naton ang pag-mature sa mga membro. Ang attendance naton pangamuyuan ta. Hello, no? Nga ang mga membro mag-mature gid kag siling ko maabot naton no ang goal naton ginaprihanta nga ang aton nga midweek service, okay, mapuno man ang aton nga auditorium, amen. No, kag ang mga miyembro bala hindi lang Domingo sila magsimba. Ang prayer naton sa mga agahan lang gasimba kon Domingo nga pagkahapon magbalik sila kag mag-abot sa punto nga Miyerkules magsimba sila. Okay? Amen? Kaya kung sa pagkaon pa, anong mahimo mo? Kaisa ka lang magkaon sa isa ka simana? O sa isa ka adlaw, kaisa ka lang magkaon? Di siyempre, mangluya ka na iya. No? Muna nga sa isa ka simana, may midweek service tatukod ina kung halayan pa. No? Ang wali sa agap, piyak nga side. Ang wali sa hapon, piyak nga side. No? Halayan bla. Ang midweek service, amo nang tukod para hindi magsangyad ang aton aton nga spiritual life. Tukuran na siya. Paras na, may Saturday pata, another na nga tukod pagidya. Amen? No? So, amo na nga ipag-pray naton, no? Nga mag-mature ang mga membro, inablang tuod-tuuron ta, totally nawas na ginmanda sang Dios, ihatag ta na lang ang pinakama. Kaya mo mang ginang gina-expectar sang aton Ginoo. Do it heartily. Pag siling naton heartily, your best. Hindi lang naabot siling niya out of love, no? Sa bagay, kung magsiling ka out of love, no? The best na eh. Hello? Inanggahimo ka lang, wala sa gugma, palagpat lang na iyong kaisa. No, pinalagpat. Pero kung palangga nato ng Diyos, well, ginahimo naton bangon palangga tang Ginoo, makapoy gid man, masakripisyo gid man ta. Di ba? Maganin na silang Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a what? Living sacrifice. Buhi nga halad. No, ang halad, sakripisyo na ang halad, no, sa Old Testament, animal sacrifice, ginapatay na. No, kung makareklamo pa lang na ang karnero, no, mareklamo na sa masakit. Pero kay ginhalad na sa Ginoo, so wala ta kinamataro nga magreklamo. So himuon naton nga tinagipusoon kag actually attitude mo lang na kag mentality. Di ba? Kung ibutang ta sa isip ta bisan makapoy pero ga-enjoy kita kay para na sa Ginoo, why ta na galantaw sang kapoy? Amen. Why ta na galantaw sang kapoy? Ang missing factor siguro, missing ingredient sa matutom nga kabuhi is ang gugma. No? Ang gugma. May nabasa ko ng isa ka article nga, this is one of the most scarcest commodity among sa mga tumuloo. Isa sang dako nga kulang sa madamo nga tumuloo. Okay? Ang pagpalangga sa Dios. Kaya kung palangga naton ang Ginoo, tinguhaan tagid iya. Amen? Tinguhaan tagid iya nga backupan ang iyang buluhaton. Are you with me? No? Kag sa back up ka sa buluhaton sa Ginoo, pastor, wala kami sa lakyan. Pila ka adlaw hatagan ka sang Dios ang salakyan para may i-service ka. Hello?
Mga ginakadtuan naton sang unang wala mga alagyan, hindi kasulod ang mga salakyan, perti kabudlay. Sino pila kadlaw ipasiminto ni sang Ginoo? Siminto na. Di ba? Kay balaan sang Dios may mga anak na siya nga nagasakripisyo matutom. Di ba? Da sa una pa kadto day badbutan, ang dalan da pertik budlay, malibot pa na to ya. Di ba? Ti subong. Although nga hindi pa man simentado gid tanan, pero okay nang dalan. Hindi ka na kinalanon maglibot pa to sa pihak to. No? Sa Batiti. Isang una kami dito pa nagagi. Pero kita sang Dios na eh. Amen? Muna nga ang kinanglanon talang willing ta magsakripisyo out of love sa Dios kay nakita na isang Dios ang need ta. Balaan na isang Dios kay nakita sang inuututom ka na atagan, providean ka sang Dios para mahimo mo pagid, ma-enhance mo pagid ang imo pagpangalagad sa iya. Kay willing ka magpangalagad. Are you with me? No, ang malain da, ginprovidean ka na sang Dios, hindi ka pa willing mangalagad. No, ginatagan ka na sa lakyan, wala ka man gyapon ga tutong. Hindi mayo na, no? So, let us pray for that. Amen. Okay? Kag ang attendance naton pirmi ginaton pangamuyuan, no? Kag i-pray ginaton every time may panimbahon, excited ta sa wali. Okay? Excited ta. Kag siling ko, prihan tagid ning mga baguhan, mga young people, kay inang maluwas gid sila. No? Kay ang young people, kisa mga juniors, young people, kasyalo ni sang ila understanding. No? Muna kisa, masiling ka nga nakatiner gani, iba nakatiner, pila man kabulan nga simba diri, pagwa nila, nag-agi na. No? Nagladlad na. Iway maluwas mo. Nag-upod-upod lang pero wala sang tuod nga kaluwasan. Daw para sa mala kay Judas, si Judas 3 katuig nga upod kay Kristo. Pero wala gid siya maluwas. No? Kaya ang iya toya upod-upod lang kay may lain to saya nga motibo. No? May lain to sa nga motibo. Ang motibo niya to iya nga kung maghari si Kristo, hatagan siya sang mataas nga posisyon. Na ikadua ang motibo niya to iya kwarta kay siya gadala sang puyo. Kita nyo, damo mga tao nga ginahimo ang kwarta nga isyo nga hindi sila makapadayon. Na amo na si Judas ang naging rason nga ang way sa kadangat sa kaluwasan bangod sa kwarta ang unod sang utok niya. Okay? So muna pag sa simbahan ang naga-claim nga Christian tapos sagad sa question sa kwarta nga ginahatag ya or sa mga giving sa simbahan, questionable na yung kaluwasan sina. No? Kaya ang naluwas iya sa Bible ya kung makita mo, tunan mo iya, wala na nangilin maghatag mo. Tawa niyo si Zacchaeus, dalok-dalok, ha? Dalok-dalok na gina. Manugtunto na gina, pero sang naluwas siya lang tawabla. Ba? Tunga sang iya pagkabutang hatag ya sa imol, ang gintunto niya balikan niya 4 kapilo. No. Tanyo? So kay nga aman, pagluwas ka na, hindi mabayaran sang kwarta ang kaluwasan mo. Ubuson taman kwarta ta, hindi na iya makabayad sa kaluwasan nga may ara kita. Bangod kabuhi sang aton Dios ang kabangdanan nga may ara kita kaluwasan. Ti mabayaran sang kwartang kabuhi sang aton Dios? Hindi. Amen. So that's it, no? And let us really pray for that. Okay? Kay kung wala maluwas, hindi gina magdugay, makatiner na binulan, tuig, pero sooner or later, madula gina siya sa simbahan. Kay hindi yan na masarangan ang mga spiritual responsibilities. Okay? Sang isa ka linuwas, no? Hindi lang spiritual responsibilities.
ang kabuhi sang isa ka linuwas, no, in the long run, balan mo pag hindi ka mag-grow, hindi mo kaya. Hindi ka na kasarang. No? Oh. Munang wala mga nagatubo, hindi na mapuslan maayos ang Diyos. Pabili na kung kisa sila nga naging burden. No? Daw bata blang ay magdako. Bungoto na bata mangyapon. Kita ka mo sang bata pa, baby pa, ginabibiron, pero bungoto na. Mo ng kalimbawa, bla, bunjing. Muna nga tinguhaan tagid nga mag-grow ta. Kaya hindi ka magamit sa dalagko nga gusto sang Dios paggamit sa imo pag hindi ka mag-grow. Kaya hindi ka kasarang. Hello? No? Hindi ka kasarang. So, that's it, no? Muna nga sa Bible, ang pastor hindi new fight. Pastor, bata-bata ka, mapastor ka, hindi ka kasarang. Hello? Hindi ka kasarang, kinanglanon, mag-mature ka. Bago ka saligan sang Diyos sang dalago nga responsibilidad. Okay? Well, this time, hindi na ta magdugay. Okay? Te, ari na ginman ang speaker ta. Okay. So, nagligad nga Miyerkules, supposedly, hindi ito akong schedule, pero kay na-delay, no? Ang aton nga speaker for some reasons, okay? I have to take his place. Kaya hindi man pwedeng maghinulat ang uncertain kita kung ano siya oras maabot. Okay? That's why kitaya always ready, no? Laging handa. Okay? So, this time, let us prepare our hearts and our minds. Okay? Giving pagli, no? Iwa mga ato nabi sir, way manggahululag. Do mga manggaranon, blaho. Hindi ta pag i-bless sa Ginoo pag hindi ta giver. Muna mga young people, pakamutunan yung proper nga giving, kag i-practice nyo samtang bata pa kamo, no? Kaya kung maggulang na kamo nga hindi tama practice nyo, budlay na. Okay? So, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Okay? Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, thank you for the privilege that we could again give our tithes and offerings. And it is my prayer that you will continue to bless your people. Mag-mature kami sa inyong area because this is very essential, Ginoo Amay, sa tagsa kasimbahanan. Isa ni sa mga determine sa among pagtuog pagpalangga sa imo, kag mga determine sa kung ano ang ma-accomplish sa imong buluhaton. Pinatugyan na mo ng tanan sa imo, i-bless mong maghahatag, halin sa gipusoon, ginadayaw ka namon sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving, because I love Jesus. I'm giving, I love Him. Giving, gladly giving. Giving, gladly day by day. I'm giving, because I love Jesus. I'm giving,
Talabangan naman to sana na Pastor Melchor, no? Ibangon siguro sa natabo sa bata iya kay Binsoy. So, okay. Patihan nyo, nag-report si Inday. Pusong nanay. Okay? Binatsyag yan, saka BP niya, talabangan to sa. So, pag-pray na to, no? Kay 10 days nga medication nanay sa iya mata bago operahan. So pag-pray ginaton ang mga provisions ang Ginoo, no? Ang patigayon gid nga maging successful ang operasyon, no? Hindi man na madungan unahon nanay ang isa kag pila kadlaw, no? O pilang semana bago naman ang ikaduha. So pag-pray ginaton, amen. No. And mga nagamalasakit so padayon naton sa pagpangamuyo. All right, so this time nito magalugay, let us welcome our preacher for tonight sa pagdala sa pulong sa Ginoo. May request everybody to please stand as we welcome our speaker sa sininga gabi. Bali Junjun. Sound check. Alright, good evening sa tanan. Salamat Pastor Noligad nga si Mana nga nag-substitute ka. Actually nag-substitute man ko to. Hindi man to ako schedule. Kinadlaw gani ko nga ang substitute. May nag-substitute pagid. So salamat sa Dios nga natigayon sa gyapon ng aton nga buluhaton. And we're grateful nga sa sininga gabi madayon na gid. Okay? So di na kita magdugay, magabukas kita sa aton nga mga Biblia in the book of Revelation chapter 20. And then pagabasahon naton verse number 14 down to verse number 15. So palihog sa mga kauturan, mga miyembro na nga may mga Biblia dira nga dala, pangabay nung gabayan naton ang mga bag-o kag ang mga ingod naton nga or ingod ninyo dira nga wala sang Biblia, bangod nga may mga pipila kita ka mga bersikulo diri nga dapat dibuksan. Okay? So as we go on karon sa aton nga pagtuon, Revelation chapter 20, and then let's begin reading from verse number 14 down to verse number 15, just 2 verses. So magabasa kita, ready, begin. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So let us pray. Loving God and Heavenly Father, salamat Ginoo sa katuto mo. Salamat o Dios sa siningatak na nga liwat Ginoo. As your church, as your people Ginoo, upod Ginoo sa amon nga mga sympathizers kag sa mga bisita, Ginoo ang prayer namon nga ikaw Ginoo ang magpanguna sa amon. Gabayi kami Ginoo sa pagtuon sang imong mga pulong. Kag Ginoo mabuligan kami nga magtubo, makaangkon Lord God sang kalig-unan sa pag-alagad Ginoo sa imo. Kag bisan pa Lord God ang mga bisita, kag bisan pa Ginoo mga dugay na nga nagabalik diri upod sa amon panimbahon, if they are not yet saved, ang prayer namon sa sininga gabi nga maintindihan nila Ginoo ang imo pinakadako nga plano sa ilang mga kabuhi. Kag Ginoo mangin isa man sila pila ka adlaw nga magpangalagad sa imo kag mag-reach out man sang iban nga tawo. Right now Lord, we are come before your throne Ginoo nga may pagpaubos. O Ginoong Dios, patawara kami sa kakulangan kag kasalanan. And gamitang ini nga pagwali nga madayaw ikaw, mahimayang imong nga ngalan, makilala ka namon Ginoo sa amon bugos nga pagkabuhi. Once again Ginoo, bato na pala ang amon nga pagdayaw, pagpasalamat sa imo, in Jesus name we pray. Amen, amen. Okay, you may now be seated, madamo gid nga salamat. So, ang ginbasa naton diri nga mga verses, kabahin ini sang prophecy sa book of Revelation, nga kung sa din gintagaan kita diri sang Ginoo, sang idea kung ano ang mahanabo sa palaabuton. Because if we are not going to read the Bible, we will be ignorant of what will happen sa palaabuton. Amo na nga kung gusto naton hibaloon kung ano ang matabo sa palaabuton, kag kung ano ang matabo sa kalagsang tawo, pag-abot sang tinion, we need to check our Bibles. Kinahanglanon nga tukibon naton, buksan naton, pamatian naton ang pulong sang Ginoo, bangod amo ni ang magatudlo sa aton kung ano ang mahanabo sa palaabuton right after nga magtaliwan ang tao sa sining kalibutan. So diri si John the Beloved nga nagsulat sang Book of Revelation, gintry diri sang Ginoo nga ipakita sa aton pamaagi sa iya nga pagsulat kung ano ang mahanabo sa tawo nga wala nagtalupangod sa Dios. Kay hindi tanan nga tawo gatalupangod sa Ginoo eh.
madamo or dako nga porsyento sang tao sa bugos nga kalibutan ang wala labot sa Dios. That's the reason why ang natabo diri or ang matabo diri sa aton nga ginbasa, this is exactly ang matabo sa mga tao nga wala nagpasilabot sa Ginoo or wala naghatag sang interes pag-abot sa Dios. So ambal diri sang Biblia, ang kamatayon kag ang impyerno igatagbong sa linaw nga kalayo kag ini ang ikaduwa nga kamatayon. Subot sing gintagaan kita diri sang Ginoo sang isa ka palanan-awon nga amo ni gali ang pagadangatan sang mga tawo nga nag-reject sa iya. Subot sing sang tanggapamati kita sang pulong sang Ginoo kag gina-explain sa aton ang ini nga mga bagay, ma-imagine naton ang pagadangatan sang mga tawo nga nanginlain ang desisyon kung i-compare sa aton nga nagtalupangod na sa Ginoo. So diri hambal sang Biblia, ang kamatayon kag ang impyerno igatagbong sa linaw nga kalayo. But sing ganon, isa ka sitwasyon nga hindi manami kung aton paminsaron bilang tawo. Nga manami tani nga kung ara ka sa lake, kung tubig ang imo nga pagalanguyan. Nga mabugnawan ka, ma-refresh ang kaugalingon mo, bangod ara ka sa suba. Bangod ara ka sa bodies of water, nga pwede nga mag-enjoy ka kay mabugnaw. But ang siling diri sang Biblia, ang lake diri is lake of fire. Kalayo. Nga kung sa din dira magalangoy ang kalag sang tawo nga igatagbong sang aton nga Ginoo. Pag-abot sang tinion nga magatubang niya sa Ginoo nga wala siya nakapreparar. So ambal diri sang Biblia, amo ini ang ikaduwa nga kamatayon. Bangod nga hindi kita pwede makasiling ikaduwa nga kamatayon kung wala una. So hambal sang Biblia, ang una nga kamatayon, ang pagseparar sang aton kalag kag espiritu sa aton dutanon nga lawas. And we need to understand, as what the Bible says, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. But sing ganon, nakaschedule kita tanan nga mapatay, nakatagna ang kamatayon sa tanan nga tawo. That is the first death nga ginahambal sang Biblia. Nga kung sa diin mabulagay ang aton nga spiritual kag ang aton nga unod. Mataliwan ang tawo, and then ang hambal diri sang Biblia, may ikadua pa nga kamatayon. Ang ikadua nga kamatayon, amo ini ang pinakamatindi. Kay nga aman, for all eternity, ang espiritual nga pagkabuhi sang tawo, magahamulag siya sa nagtuga sa iya. Wala sang presensya sang Dios sa kabuhi niya, sa piyak na nga kinabuhi. Nga kung sa diin ang kalag sang tawo, magaantos tubtob sa katubtuban, didto sa linaw nga kalayo. And ang baldiri sang Biblia, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Anuman kanami isang pangalan mo, anuman kadungganon ang pangalan sang tawo sa sining kalibutan, if that name is not written in the book of life, he will be cast into the lake of fire. But sing ganon, wala na pulos nga kadayawan sa sining kalibutan, anuman nga pagtulok every time nga makita ka, mabatian ng pangalan sang tawo, kung siya mag-end up sa linaw nga kalayo, everything will be good for nothing. Wala na sang kapuslanan ang kasikatan. Hindi mo na pwede ipadayaw-dayaw ang pangalan mo. Nga halos tanan nga tawo, amo nang ginasambit. Amo na nga bisan pangsot ang pangalan mo. Kung nagtalupangod ka sa Ginoo, and your name is written in the book of life, pinakabulahan ka kung ikumpara sa mga tawo nga nagpawala lang pag-abot sa Ginoo. So, magambal kita nga kaluwasan, ang ginatumod naton diri, spiritual ini. Kaya may mga kaluwasan man kita nga ginaayo sa Dios eh. Kaluwasan gikan sa balatian, kaluwasan gikan sa mga trahedya, kaluwasan gikan sa gutom kag kapigaduhon. Hindi amo na nga kaluwasan mga bisita namon kag mga bag-o nga mga kauturan, hindi amo na nga kaluwasan ang ginatumod naton sa sining nga gabi. We are dealing about spiritual salvation. But singan we are dealing about the souls of men, we are dealing about eternity. So, sa sining nga gabi, pipila diri ka mga bagay about some great things to consider about spiritual salvation. Pipila ka mga bagay nga dapat naton i-consider, mga dalagko ni nga mga bagay actually. Nga dapat lang i-consider naton as we study about spiritual salvation. Okay? Kaya may balatian, hindi mo lang topic naton.
Kinawadon hindi amo na nga klase sang kaluwasan ang ginaayo naton. Kaya may mga ara nga they are limited nga magpangayo sa Dios nga luwason sila gikan sa kapigaduhon. Gikan sa balatian, although there's nothing wrong about that. Nga magpray ka sa Ginoo, nga luwason ka gikan sa trahedya, gikan sa malala nga balatian, there's nothing wrong with that. Pero dapat hindi malimitahan ang igtululok sang tawo nga may spiritual pagali nga kaluwasan. And this is the most important salvation nga dapat maangkon sang tawo. Kaya nga aman, magbanggaranon man, makalampuas man ang tao sa kapigaduhon, still may kamatayon. Ang tao makalampuas man sa madamo nga trahedya sa kabuhi niya, still may kamatayon. Mag-ayo man ang tao sa nga balatian, still mapatay man siya gyapon. Amo tuligad nga si Mana, hindi bala? Nga nagaedad sila pila kagatos, nga mga nga mga katauhan, but still ang ending nila, kamatayon man gyapon. Amo na nga sa sininga gabi, we are all subject sa kamatayon. Amo na nga dapat binagbinago naton ang aton spiritual nga kaluwasan. So, hindi na kita sagad pakadwell or sagad gid ka pinadalom ka paminsar sa mga dutanon nga mga bagay pag-abot sa kaluwasan. Kaysa sininga gabi, ang pinaka-topic naton is all about spiritual salvation. Okay? So, una diri nga bagay nga dapat naton talupang doon, we need to consider this. Una diri, the pay for salvation. Ang kabayaran sang kaluwasan nga may ara kita. So ang siling diri sang Biblia sa verse or 2 Corinthians chapter 5, if you have your Bibles with you, pwede nyo na mabuksan makadali. 2 Corinthians chapter number 5 and then verse number 21. Hambal diri sang Biblia, for He, the Lord Jesus Christ, hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So hambal diri sang Biblia, si Kristo ang nagbayad, si Kristo ang nagpasan, siya ang nag-ako sang kasalanan, sang bugos nga kalibutan. So we need to understand nga may somebody nga nagbayad sang aton nga kaluwasan. Ang kaluwasan tama kamahal, pero ginhatag sang Dios nga libre. Just imagine nga ang isa ka bagay nga tama kamahal, nga hindi kaya baklon sang tawo, hindi kaya bayaran, ginhatag na lang nga libre. Kaya hindi mo man kaya baklon hindi mo man kaya nga himuon. So ang ginhimo sang Dios, ihatag sa tawo nga libre. Ang nagbayad si Kristo. Libre sa part naton bilang tawo, pero hindi libre para kay Kristo. Kaya nga aman, ginsakripisyo niya ang iya nga kaugalingon. Ang siling sang Biblia, in the book of 1 Peter chapter 2, verse number 24, He bore our sins in His body. But sing ganon, ginpasan sang aton nga Ginoo ang kasalanan sang bugos nga kalibutan. Ang kabugaton, ang kadalumon, ang kalalasang salasang tawo, ginpasan tanan sang aton Ginoong Hesukristo. Siya ang nagbayad, kay nga aman, nakita sang Dios nga hindi ni kaya bayran sang tawo, kag kun ang tawo ang magbayad sang iya pagka makasasala, kag para sa iya nga kaluwasan, imposible niya na himuon. Kag kun siya ang magbayad, bayran niya sa impyerno. Because kung kitang pabayron, sigurado impyerno gid. Wala pagpangduwa-duwa, bayran naton ang aton kasalanan sa duog nga impyerno. Pero salamat may naglibre na. May nagbayad na ang persona ni Kristo Jesus, nga ang siling sang Biblia, nagdupa sa cross sang Kalbaryo, pasaan niyang kasalanan sang katawan sining kalibutan, yang bisan sinuman nga magbutang sang pagtuo sa iya, libre na ang pagpalangit. Hindi mo na kinahanglanon pa nga mag-antos, hindi mo na kinahanglanon nga magbayad pa, kay kung ikaw ang pabayron, kulang gani. Kabos, impyerno ang bagsak sang tawo. Pero pasalamatan naton ang Ginoo nga ginbayran niya ang kaluwasan sang aton nga kalag. So, we need to understand in the book of 1 Peter chapter 3 verse number 18, Christ died for sins once and for all. But sing ganon ang kabayaran sang aton nga Ginoo, it was paid in full. Binayaran na sang aton nga Ginoo, bugos ang kaluwasan naton, ginbayaran niya na ang kasalanan naton didto sa cross sang Kalbaryo. Hindi mo na kinahanglanon magdugang pa.
Hindi mo na kinahanglanon nga mag-antos pa. Hindi mo na kinahanglanon nga magsakripisyo pa. Bangod ang kabayaran nga ginhimo ni Kristo, that was enough for us to be in heaven someday. Enough na ang pag-antos ng aton nga Ginoo. So, kung kisa ang tao, ginatry nila nga i-bribe ang Diyos. Gusto nila nga sila ang magbayad, gusto nila bayaran ang Ginoo sang ilang maayong buhat, sang ilang nga maging trabahuan. We need to understand nga ang trabaho naton para sa aton kaluwasan, ang hambal sang Biblia, kaangay inisang trapo sa igtululok sang Dios. Ano man nga pagpakabuot, nga himuon mo nga kabayaran para sa kaluwasan mo, that's not enough. Ano man nga pag-antos nga himuon mo, thinking nga ina batunon sang Dios nga kabayaran, that's not enough. Patuwaron ka man, pasulion ka man, nga magpalansang sa cross, that's not enough. Magpalansang ka man kada tuig dito sa cross, that's not enough. Kaya nga man, the only payment nga acceptable sa amay, ang sakripisyo ni Kristo. Ang nagaisahanon nga payment nga mabaton sang amay, ang payment nga ginhimo ni Kristo. So, kabalo ka mo, hambal sang Biblia, in the book of Isaiah chapter 53 and then verse number 5, He was pierced for our transgression. Ginlansang siya, nagkalabuka ang tulan sang aton nga Ginoo. Para na sa imo kag para sa akon. Look at that kind of payment nga ginhimo niya. Nga kung isang tao hindi nila ma-appreciate, hindi nila makita kung ano kadako ang sakripisyo nga ina. Nga hindi kita dapat takos, hindi kita dapat himuan sang sadto nga pabor, but God did it anyway. Hindi man kita dapat pero salamat nga may Ginoo nga nagbayad sina. So amo na nga dako na nga nga pag-insulto sa Dios. Nga ang tao maghimo pa sang kaugalingon niya nga kabayaran. Sang kaugalingon niya nga payment para magpalangit. That's the reason why nga nagagwa kita. Ginakadtuan naton ang tao, gina-offer naton sa ila ang kamaturan, that there was somebody up there nga nagkari sa sining kalibutan, nagbayad sang kasalanan sang tao, ginpalangga kita tubtob sa kamatayon para kita makaangkon sang paglaom sang langit. And how dare you nga ikaw ang magtrabaho sang kaluwasan mo? Sino ka? Ano ang kapasidad mo sa kapasidad sang Diyos? So amo na nga sa sining nga gabi, let us consider the payment for salvation. I-consider naton ang ginbayad sa aton nga Ginoo. His blood was shed. Ang iyang nga lawas ginkastigo siya. Ang kabug-usan sang aton nga Ginoo ginhatag niya. Ang siling sang Biblia, si Jesus Christ ang kamanggaran sang langit. Siya ang pinakamanggad sang amay. Ginpadala sa sining kalibutan para tubson ang makasasala nga tao. Just imagine that. Nga ang bugos nga manggad, ang himaya sa langit, nagkari sa sining kalibutan para abuton ang mga tao nga kung imo tulukon, we are good for nothing. Pero ang kabayaran gali sang kalag naton, kabuhi gid sang aton nga Ginoo. Amo na nga may bili ka, pero hindi man tama nga magpa as if ka nga daw sino kita. May bili kita sa atubangan sang Ginoo. Pero hindi man bala mag-abot ang punto nga magdako na gid katama ang tulok naton sa aton nga kaugalingon. Kaya ang bili naton sa atubangan sang Dios, kabuhi sang yabugto nga anak So but sing ganon sina, grabe kita nga ginmahal sang Ginoo. Ginpakamahal kita sang Dios. Amo na nga sa sining nga gabi, dapat maintindihan mo nga may somebody ginbayaran na ang pagpalangit mo. Nag-antos na siya. Nagsakripisyo na siya. It was paid in full. Nabayaran na. Tapos na ang pagpalansang ni Kristo. Tapos na ang pag-antos niya kag pagbayad sang kasalanan para may kaluwasan ang kalag naton. So, let us consider the payment for salvation. Secondly, matapos kita dayon may ikatatlo pa. Secondly, let us consider not only the pay for salvation, ikadua, the way to salvation. Let us consider sang dalanon para makapalangit ang tao. So, although nga pertaining ni tanan sa aton Ginoong Jesucristo, pero makita naton nga ang Dios nag-provide sang dalanon para makapalangit ang tao.
Kay nangin common knowledge na nga madamo nga mga katawan sa sining kalibutan nga nagahambal, tanan kita mapalangit. Nagkalain-lain lang ang aton nga dalan. Kabalo ka mo, biblically speaking, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is what? Destruction. Hambal sang Proverbs chapter 14 verse number 12. Nga pamatyagan sang madamo nga tao sining kalibutan, they are okay. They are treading a road nga para sa ila padulong man gyapon sa langit. But kung kita magbasa sang Biblia, makita naton that they are heading to hell. Nagapadulong sila sa kalaglagan. Pamatyagan lang na ginahamba lang nila nga parariho lang tatanang destinasyon. Nagkalain-lain lang kita ginaagyan. Kabalo ka mo, isa na ka konsepto nga ginagamit sang demonyo para ang tao madala niya sa impyerno. Nga ginapapati ang tao nga, although nga may liko diri, may liko dito, iban tadlong, iban atras, pero isa lang tagyapon pala kadtuan, no way. That's not reality. Hindi amo na ang magiging matuod pag abot sang tinion. Because the Bible says in John chapter 14, and then verse number 6, ano ang balasang Biblia? Ano ang balasang Bible? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Hambal ni Jesus Christ, siya ang dalan padulong sa amay. But sing ganon, if we are going to spend our time finding another way, we will end up in hell. Ining magpangita ka sang iban nga dalan, gamiton mong panahon mo, nga magpangita sang iban pangadalan, you will be in hell. Mapaimpyerno ang tao kung hindi si Kristo ang pamaagi niya magpalangit. So, stop finding another way because there's no other way aside from the Lord Jesus Christ. So, hindi na naton paggamiton ang iban pang mga dalan, magtalang kasi na. Kaya nga aman, may mga ara nga ginhimo nila nga dalan palangit ang ilang nga relihiyon. Hambal nila, kung ari ka sa sining nga relihiyon, mapalangit ka. Ang iba nang gingamit nila, ang ilang nga simbahan. Kung membro ka sang amon nga simbahan, hambal nila, makapalangit ka. Pero ang hambal sang Biblia, Jesus is the only way. Pwede sudlan sang tao ang nagkalain-lain nga relihiyon. Pwede nga mangin membro ang tao sang nagkalain-lain nga simbahan, pero kung siya hindi mag-agi sa pamaagi ni Kristo, sa gin-provide sang aton nga Ginoo, nga kaugalingon niya, going to heaven, he will end up in hell. Amo na nga sa impyerno pila kaadlaw, madamo nga mga tao nga nagapangulintas sang relihiyon. Pasugiron mo na, naagyan ko na, nabatian ko na, nakaagi na ko dira simba. May magambal nga miyembro man ko sa unang grupo. Ba't nga ara sa impyerno? Bangod nangin ang tao sa relihiyon, pero wala siya nag-agi kag nagsunod sa pamaagi sang aton nga Ginoo. Ang siling sang Biblia, ang bisan sinuman nga magtuo sa iya. Sinuna? Si Jesus Christ. Amo na nga, every time nga mag-soul winning kita, wala na kita sang iban pa nga gina-point out. Wala na kita sang iban pa nga persona nga gina-introduce sa tao maliban na lang kay Jesus Christ. Ang siling sang Biblia sa Acts 4:12, no other name. Wala na sang iban pa nga pangalan nga magiging tagaluwas ang tao sa bugos nga kalibutan. Diin man nga kontinente, diin man nga pungsod, isa lang kapangalan ang dapat tuuhan sang tao nga magiging pamaagi sang iya nga kaluwasan. So magtuo ka, gamiton mo nga pamaagi maayong buhat mo, ang pamangkot adlaw-adlaw bala, maayo ang buhat mo. Kag ang maayong buhat mo, nga gusto mo gamiton magpalangit, consistent bala ina, tubtob nga mapatay ka? Amo na nga kung gamiton naton ang iban nga pamaagi, mag-agi kita sa sala nga dalanon maliban sa Ginoo, wala gid ya sang paglaom, wala gid ya sang kasiguruhan. Have you noticed, madamo nga mga tao nga, may relihiyon naman, buot-buot naman gani, kung tulukon mo, mas mabuot pa gani sila kung kisa sa madamo nga mga tumuluo. Pero pamangkuton mo kung din makadto ang kalag kung mapatay, ano ang sabat? Ambot. Pero buot, pamangkuton mo kung din makadto ang kalag kung mapatay, ambot.
pero may relihiyon. Kaya nga aman, ina nga mga bagay, hindi makahatag sang garantiya pag-abot sa kaluwasan. So, dapat i-consider naton ang hambal sang Biblia. In the book of John chapter 10 verse number 7, ginpakilala ni Kristo that He is the door. Siya ang pertahan palangit. Siya ang dalanon, siya ang pertahan nga makapalangit ang tao. Amo nang masubo sa kay Judas Naagyan niya na nga makaptan ang pertahan sang langit. Na-experience siya na nga makupan si Kristo nga dalanon palangit. Pero nag-end up pa siya sa impyerno, bangod ang iya nga motibo, hindi tama. Amo na nga sa sininga gabi, pwede padayon ka nga nagasimba dire. Pero kung hindi si Kristo ang focus mo, ang tinutuyo mo, isa ka sa magapa-impyerno nga nangin bisita sang Highway Bible Baptist Church. Amo na sa sininga gabi, palangga namon kamo, gina-introduce namon dire sa inyo nga may dalanon palangit. Isa lang ang dalanon. Kagang ina nga dalanon, garantiya by the grace of God, by the light of the scriptures, gatodlo ni nga sigurado ang langit. 100%, not just 99 or 99.9. Ano ka, germs? So, ang pagpalangit dapat siguruhay. Dapat ining 100% gid. Sigurado. Kag ang makahatag sa aton sang sigurado nga pagpalangit, ang dalanon nga si Kristo. So, stop acting nga may iban pangadalan. And stop seeking sang iban pangadalan. Because you will end up in regret. Pila ka adlaw kung padayunon mo na. So, amo na nga sa ato no nga mga nakatalupangod na sa sininga dalanon. Although nga ang kabuhi nga nagasunod sa Dios hindi mahapos, pero kabuhi ini nga may kasiguruhan. Kabuhi ini nga naga-enjoy kita, although nga may mga sacrifices pa man, may mga kabudlayan pa man as we really try to follow the Lord. Sang kabuhi nga gindisenyo niya para sa aton, but ang aton diri nga assurance nga, it is always going to heaven. Palangit niya nga dalanon. Amo niyang kabuhi isang mapalangit. Mabudlay, pero dalanon ini nga gindisenyo sang Ginoo para sa aton. Okay? So, some great things to consider about spiritual salvation. Una diri is the pay for salvation. Secondly, the way to salvation. And then lastly, the day of salvation. Ang adlaw sang kaluwasan. Kay ti, kalaw ay man nga, kabalo ka nga may nagbayad na. Kalaw ay man nga kabalo ka kung sino ang dalanon, makapalangit. Pero kung ang tao hindi niya mahibaluan, nga subong gali, ang tao magapabilin nga, wala labot sa sina nga bagay. So, para sa iya, damo pa man oras Damo pa man instances sa kabuhi nato na. That's the reason why nga nagadelay ang tao. Kaya nga wala niya naintindihan nga ang kaluwasan gali, hambal sang Biblia, sano? Subong. Anong hambal sang Biblia? 2 Corinthians chapter 6 and then verse number 2. Lantawan nyo, gabayin nyo pala ang aton nga mga bisita. Okay, no? Kag ang mga bago for sure. Kay base, dugay na sila nga nagsimba, gapamati man diri sang pagtudlo, pero wala pa nila naintindihan kung saan ugid bala dapat masigurado ang kaluwasan. Saan ugid bala dapat naton i-claim ang regalo nga ginhimo ni Kristo para sa aton. 2 Corinthians chapter 6 and then verse number 2. Ambal dira sang Biblia, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of what? Salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, ang Biblia nagatudlo diri nga subong. Subong mismo ang adlaw sang kaluwasan. Wala na ginhambal sang Ginoo nga pabwasin nyo pa. And many times ko nga ginatudlo sa mga namatyan or sa mga funeral services nga gina-Bible study namon, nga ang tinion nga pwede naton makaptan, pwede naton magamit nga magtalupangod sa Dios ang subong. Bangod hindi na naton pwede balikan ang kagahapon. Kag hindi naton sigurado nga maabutan pa ang buwas. Ang tinion nga pwede naton magamit nga magtalupangod, nga may pagkasinsero sa Dios ang subong. Amo na nga ang kaluwasan hambal sang Biblia, dapat subong.
Ang buwas, hindi garantiya nga ara ka pa. Ang kagahapon, bisan ano ka nami isang mga nagkalatabo, hindi mo na pwedeng balikan. Hindi mo na pwede ma-reclaim ang kagahapon. Kag hindi mo pwede masaligan nga ara ka pa para buwas. Pwede mag-abot ang buwas nga wala ka na. Amo na nga pag-abot sa kaluwasan, ang timetable sang Dios, now, subong. Amo ng timetable sang Ginoo. Kung imo lang taon ang relo sang Dios, kada oras dira may nakasulat nga now. Next nga oras, now. Hasta sa maglikop ang tinion nga ina, matapos ang ina nga adlaw, ang Diyos nagapanawagan that today is the day of salvation. Kaya ang buwas wala gin promise nga buhi pa kita eh. Kilala nyo si Rene Baterbonia? I do believe nga most of us familiar sa natabo sa iya. Nalumos siya sa Aurora. And then, kabalo ka mo ang last niya nga mensahe, nga ginbilin sa coach niya. Coach, after 5 years, magakita ay kita liwat, magpamanggaranon lang ako. Gusto ko dali magtipon kwarta para sa ginikanan ko. But kabalo ka mo, pila lang kaadlaw, pagluwas niya sa Maynila, patay. So manami tani nga may plano siya, pero ang next 5 years sa kabuhi niya, hindi niya nakaptan. Ang next 2 years sa kabuhi mo, it may be hindi mo na makaptan. Ang next hour, next day sa kabuhi mo, pwede nga hindi mo na makaptan. So amo na nga ang tinion nga ina nga nabatian sang tawo, ang pulong sang Dios, that would be the time nga magamit niya para sa kaluwasan sang iya nga kalag. We need to understand nga pag-abot sa kaluwasan, there is always that kind of urgency nga dapat maintindihan sang tawo. Maintindihan naton bilang mga tumuluo that we are running out of time in reaching the lost for Christ. Kada adlaw kabalo kamo ang hambal sang Biblia, subong ang adlaw sang kaluwasan. You need to understand nga ang kaluwasan sang tawo nagadepende ina kung saan umubuyan ang ebanghelyo. Kung saan naton isugid ang mensahe. Masubo, we believe that today is the day of salvation, pero wala kita labot. Naghahambal kita kung kisa mga tumuluo. Look at this. Diri ka mo tulok. So, kabalo ka mo, gahambal kita nga ang kaluwasan subong, but you are not willing to give your life to the Lord. Why you are not willing to serve the Lord? Gapati ka man nga subong ang kaluwasan, ang tao nga inagakinahanglanon nga may somebody nga mag-reach out sa iya. If you really believe that today is the day of salvation, you will serve the Lord today. Subong ka man mismo magpangalagad. Maghimo sang commitment nga, Lord, I want to serve you. Bangod may mga tao nga gakinahanglanon sang kaluwasan. Kagang adlaw sang kaluwasan gali subong, so I need to make a decision to obey you today. Dapat subong man, pang-reach out kita sang kalag sang tao. Kaya ang baldiri sang Biblia, di ba la? In the book of Luke chapter 23, verse number 43, ang baldira ni Kristo, today thou shalt be with me in paradise. Declaration sang aton nga Ginoo, subong. Hambal dira sang aton Ginoong Kristo sa kay Zacchaeus, chapter 19, verse number 9, this day is salvation, come to this house. Subong man gyapon. And hambal sang Biblia, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Pwede nga ang tao nga gusto mo sugiran, patay na nabuwas. Pwede ang tao nga ining mabaskog subong, may tikal pa nga gagwa sa baba niya nga siya mabakod, maayong kondisyon niya, pero boss, basi patay na. So amo na nga very important nga maintindihan naton that the day of salvation is now. Subong, today is the day of salvation. Ang balasang Biblia, James chapter 4, verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang kabuhi naton, kaangay lang sang usbong, magapahayag sang malipot nga tinion, madula mandayon. So amo na sa mga bisita namo no, kabay pa nga, naintindihan nyo, kaginpamatian nyo gid, ang ini nga mensahe. Nga ang kaluwasan gali subong, pwede mo na mabaton. Ang pagpalangit sang kalag mo, madugay na nga ginbayran.
ang aton nga Ginoo nagsakripisyo na kag gin-provide niyang iya nga kaugalingon nga magiging dalan naton para makapalangit kita. So, simple ni nga mga bagay, but I do believe dako ni nga portion sa paghangop naton na hanungod sa kaluwasan. Kay kung hindi mo maintindihan nga may nagbayad na, paano ka makapalangit? Kung hindi mo maintindihan nga ang Ginoo gali ang dalan, magtalang ka. Kung hindi maintindihan sang tao nga subong gali ang adlaw sang kaluwasan, ang himuon niya pawala. Kag mag-isip nga, I have still enough time sa sining kalibutan. Masining ang tao nga, mabakod pa man ako. Okay pang kondisyon ko. Kay usually, abi, ang mga sincero pagtalupangod sa Ginoo, atong mga dali na lang mapatay. Atong mga luya-luya na, mga masakiton, ining mga kabataan nga kabaskog pa sang tuod magdinalagan, kung kisa hindi na sincero pag-abot sa spiritual wala na yasang dako nga paghangop na hanungod sa kalag nila. So amo na nga, ang kaluwasan usually, igo na nila ma-realize kung ara man sila sa bibi isang kamatayon. But bulahan ang mga kabataan, ang mga pamatanon nga temprano pa nila na intindihan ang pagpalangit sang ilang nga kalag. Bangod the earlier nga naangkon mo ang kaluwasan, the better. Mas magamit ka sang Diyos. Mas spare ang kaugalingon mo gikan sa madamo nga mga kalaglagan sa bugos nga kalibutan. Kaya grabe ang kalibutan Gubuon gid ang kabuhi isang tawo. So, sa sini nga gabi, ang aton diri nga ginasentruhan ang kaluwasan sang kalagsang tawo. Nga ang kaluwasan gali ginbayaran na, may dalanon na nga gin-provide, kag ang manami sini subong. So, pag-abot sa ginatawag naton nga kaluwasan, ang hambal sang Biblia, regalo ini. Regalo sang Diyos. So ang pamangkot, ano ang tama kag pinakamaayo nga tinion nga batunon ang regalo? Kung subong ang adlaw sang kaluwasan, mapasugot ka bala kung ikaw hindi paluwas nga pabuwasan mo pa? Knowing nga karon or buwas pwede na kamatayon? Amo na nga, kung maintindihan mo ang ini nga mensahe, ang imo nga kalagdaw maano na nga gusto ya nga batunon ang Ginoo, maghimo sang desisyon nga talupang dun ang spiritual nga preparasyon. So sa sini nga gabi, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa sa tanan nga luyag magbaton sa Ginoo. Lain nga style, hindi ta na kamo pagpabayawon, hindi ta kamo pagpatindugon. Kung ikaw dira nagapungko nga hindi pa sigurado sang imo nga kaluwasan, have you realized nga subong gali? Kung na-realize mo nga subong gali ang pagpalangit sang imo nga kalag, ang kasiguruhan nga makapalangit na, why not nga himuis ang desisyon? Hinulsuli ang imo nga sala, bato na si Kristo bilang manluluwas mo. Okay? So dira, I don't know kung may ara, dira nga hindi sigurado sang iyong kaluwasan, pero gusto ko ikaw gabayan. It is always between you and God. It may be dugay ka na nga nagasimba, pero kung hindi ka pa sigurado, kabay pa nga na-realize mo nga subong gali. Okay? So, tonight, hinulsuli ang imo nga sala, bato na si Kristo bilang imo Ginoo, kag personal nga manluluwas para umabot ang kamatayon, preparado ka. Mapalangit ang imo nga kalag. Okay? So, tonight, palihog no, duko ta sang aton ulo, piyong kita sang aton nga mga mata, miyembro man, dugay na nga nagasimba, kag kung may ari pa diri nga bag-o ka lang nakasimba, luyag mo nga magbaton sa Ginoo, sunda palihog ang ini nga pangamuyo. Mga tumulo, ipag-pray naton ang mga sympathizers kag mga bisita. Okay? So sa mga bisita namon, especially sa inyo, we want you to be in heaven someday. Mangin kaupod namon. Sundan nyo palagang ini nga prayer kung ikaw luyag nga magbaton sa Ginoo. Mag-pray kita, pakisunod palihog. Balaan nga Dios, salamat gid sa imo nga mga pulong nga nagpaintindi sa akon nga ako gali isa ka makasasala kag takos lang nga magpa-impyerno. Apang salamat, kay ginpalangga mo ako. Nagkari ikaw, kag nagantos sa cross, para bayaran ang akon kasalanan. Patawara ako Ginoo, sang akon pagka makasasala. Kag ginabaton ko ikaw, nga may pagtuo, hugot sa akon tagipusoon, bilang akon Dios, kag personal nga manluluwas, sa sininga gabi. Salamat gid Ginoo sa libre nga kaluwasan
nga imo ginhatag. In Jesus name, amen. So, mga bisita, no, kag sa tanan nga mga nagbaton sa Ginoo, kung sincero ka, kag tuod ka nga nagbaton sa Ginoo, ang siling Biblia, gintagaan kita sang Dios sang oportunidad, kinamatarong nga mangin mga anak sang Dios. But sing ganon may relasyon na kita sa Ginoo. Any moment from now, umabot man yang kamatayon, may langit na nga nagahulat sa aton. No more condemnation, no more hell nga padulungan ang kalag naton kung nakabaton kita sa Ginoo. Kag kabalo ka mo dako ni nga challenge sa aton nga mga tumuluo nga maghatag kita sang aton nga kabuhi. Maghatag kita sang aton nga panahon kag mag-support kita sa buluhaton sang Dios bangod madamo pa nga mga tawo sa gyapon ang gakinahanglanon sang kaluwasan. So tonight, I don't know kung paano naton gintulok kag ginpamatian ang mensahe nga nabatian. Sa mga miyembro na sang sining simbahan, mga tumuluo na, if you have not having that burden for the lost, why not nga i-pray mo sa Diyos, Lord, gusto ko yang magpangalagad sa imo. Gusto ko nga magamit ang kabuhi ko sa pag-reach out sa kalagsang tao. So tonight, why not let us come to the altar? Mga miyembro na sa sining simbahan, palapit kita sa Ginoo. Istoryahon naton ang Ginoo. Pamangkoton naton ang Ginoo, Lord, nga wala ko yung burden sa kalagsang tao. Nga daw wala lang sa akon, madamo nga mga iniiwan sa kabuhi ko, ginausikan ko lang. Samtang madamo nga mga tao, minilyon nga mga tao kada adlaw ang nagapadulong sa impyerno, nga samtang kami, ako bilang anak mo, may kahilwayan na gali spiritual, may langit na gali nga paulian. Kagkabalo ako sa kaluwasan. You know what, mga kauturan? We are the ushers nga pagagamiton sang Diyos to usher the people nga makapalapit sa pertahan sang langit. Makakilala sa kay Kristo bilang pertahan sang langit. Kita yang gamiton sang Diyos nga magdala sa ila, maggabay sa ila sa sina nga dalanon. Amo na nga kinahanglanon naton nga mag-strive yang kabuhi naton mangin reflection sang aton Ginoong Jesucristo. That every time nga tulukon kita sang tao sa palibot, ma-realize nila nga lain pinasahi niya nga kabuhi. Kabuhi niya nga may kahadlok sa Dios. Kag sila makaangkon sang conviction, maghikot ang Dios sa ilang mga kabuhi nga makita nila nga may mga kaanakan sang Dios nga nangin sincero sa ilang nga pagiging Kristohanon. Amo na nga sa sininga gabi, anuman kabugat sang kondisyon mo, sang sitwasyon mo, it may be offended ka sa kapareho mo nga tumuluo, may mga problema ka nga ginaatubang, kag pwede nga gamiton mo ina, nga mangin rason para maguntat sa pagsunod kag pagpangalagad sa Dios. Dapat mo dumdumon nga ang ina nga mga tawo, wala dira nakabase ang imo nga Kristyanismo. Wala nakabase ang Kristyanismo mo sa aton nga pastor, sa imo nga leader, sa imo nga mga kaupo diri sa church. Hindi sila kag hindi kami kag hindi ang lain or iban nga tawo ang basihan sang imo nga Kristyanismo. Tulukon naton ang Ginoo para padayon niya nga magamit ang aton nga kabuhi. So, ang mga kabugatan sa aton nga pagsunod sa Dios, mga testings and trials ng ina nga magpakita sang aton sinseridad, nga willing bala kita magsunod sa Ginoo, magpagamit sa iya bilang simbahan, bilang mga kaanakan sang Dios, nga gamiton niya sa pagpangdaog sang kalag. Ano subong ang ginahimo naton? So kung ikaw ay panag-get involved, why not nga i-pray mo sa Dios, Lord, give me that burden, give me that fire from heaven, nga magpagamit sang akon nga kabuhi to reach out the people with the gospel of the Lord Jesus Christ. Kag sa mga nagapadayo na sa pag-alagad sa Ginoo, keep on the firing line. Keep on holding the fort. May mga kalagpas ang tao nga gakinahanglanon sang kaluwasan. Seryosohon naton ang aton pagtrabaho, paghimo naton sang buluhaton sang Dios, bangod ang kaluwasan sang madamo nga mga tawo, nakabase ini kung saan o kita maghulag kag magpagamit sa Dios. So, i-pray naton nga gamiton kita sang Ginoo. Hindi pa ulihang tanan. Samtang buhi pa kita, ang Dios able pa nga maggamit sa aton nga mga kabuhi. Keep on reaching the lost for Christ. Kaluluoy ang kalagsang tao, may impyerno, pero salamat nga may langit. Kag sa sininga gabi ay naintindihan naton
yang kaluwasan gali subong na itutlo sa aton nga ginbayaran na sa aton Ginoo, kag may tama nga dalanon nga dapat gabayan naton ang tawo. So tonight, ano ang desisyon mo samtang ari ka sa sining altar? Palihog abyan hindi pagtuguti nga maghalin ka. Maghalin ka sa sining altar nga wala gid sa commitment, or else matapos ang ini nga gabi nga wala may natabo sa Kristyanismo mo. Magapabilin kita nga amo man sa gyapon kung hindi naton ini pagtuuron nga desisyonan. So sa sining nga gabi, isettle naton ang aton kaugalingon sa Dios. Dios namon nga labing gamhanan kag may gugmaon namon nga Amay. Thank you so much, Lord God, for what you have done tonight. Kabay pa o Dios ang kamatuoran sang kaluwasan nga amon na angkon kag padayon, Lord God, na nga amon ginatun-an gikan sa imo nga mga pulong. Magtulod ni Ginoong Dios sa amon nga mga kaanakan mo nga padayon nga mangin matutom kag mangin supportive Ginoo sa imo nga buluhaton. Under, Lord God, sa pag-lead sang amon nga pastor kag bisan pa, Lord God, sang iya nga panimalay nga ang imo, Lord God, nga simbahan diri sa banwa sang Ahoy, padayon, Lord God, nga mangin instrumento nga abuton ang tawo sang ebanghelyo ni Jesus Christ. So tonight, Lord God, gina-entrust namon sa imo ang mga commitments sang imo mga kaanakan. Gabayi kami, buligi kami, liguna kami palihog, and ginusilyuhi palihog ang ini nga mga commitments nga ginhimo sa sining nga tinion. Kag bisan pa, Lord God, ang mga concern, ang mga palaabuton man nga mga activities sang imo nga simbahan, ang prayer namon, Lord, nga ikaw ang maghatag sinisang kadalagan. Sa sini, Lord God, nga Domingo, ang amon nga Father's Appreciation Sunday, ang amon, Lord God, nga speaker, Pastor Mario, ang iya, Lord God, nga safety sa pag-travel pakadto diri. Kag bisan pa, Lord God, ang mga preparation, ang mga bisita, Lord God, nga ginalauman namon, madamo nga mga tatay ang mangin kaupod kag Ginoo labaw sa tanan, makaangkon, Lord God, ang mga bisita sang kaluwasan. Ginoo ang participation sang imo mga kaanakan, ang mga remaining pa nga dapat maplastar, ang mga commitments Ginoo wala pa na turn in. Ginoo ang prayer namon nga ikaw ang padayon nga mag-provide. Kag bisan pa, Lord God, ang mga palaabuton man namon nga activity, Ginoo ang amon nga church anniversary. Please, Lord God, ikaw ang mag-prepare sang amon hunahuna, sang amon nga tagipusoon, nga mga excited kami, Ginoo, ang mga preparation dira, kag labaw sa tanan, Lord God, ang kadayawan nga mabaton mo, kag ang mga kalagsang tao nga igahatag mo nga magkalaluwas, bangod, Lord God, sa sina nga dugang naman nga kaadlawan sang imo nga buluhaton diri. And Ginoo, ginapray namon sa imo, Pastor Biven, Ma'am Norma, kag iban pa, Lord God, nga mga nagabalatig sa kalawasan ng Juliet, ng Nora. O Ginoong Diyos, palag ikaw magpakamay sa ilas, Toto Binsoy, kag Ginoo, ang mga kauturan namon nga mga senior citizen, o Diyos, palihog ikaw ang magbulig sa ila, padayon Ginoong Diyos nga gamitang ilang mga kabuhi, aywa sila sa ilang ginabatyag. And Ginoong Diyos, ang amon nga mga missionaries, foreign and local, Ginoo, ang prayer namon nga ikaw ang magligon sa ila. Mga daughter churches namon, mga ginasuportahan nga simbahan, mga mission works, Ginoo, sang sini nga simbahan, sang amon nga simbahan, Ginoo, ang prayer namon nga i-bless mo sila, buligan mo, Ginoo. Ang mga full-time workers, ang mga nag-get involved sa mga buluhaton, mga miyembro, Ginoo, nga may katutom, nga nagapangalagad, nagasakripisyo, nagapagamit sa ilang kabuhi, or anuman, Lord God, nga mga resources para labuton ang kalagsang tawo, ang prayer namon nga dasigon mo kami, buligan mo kami, Ginoo. Kag bisan pa, Lord God, ang iban pa nga mga concerns sa sining nga gabi that has been laid down, Ginoo, kagaina sa prayer request, palihog, Lord God, ikaw ang magsabat sina sa imo, Lord God, kaugalingon nga pamaagi, nagalaom kami, Ginoo, sa imo, nga hindi ka, Lord God, magpabaya sa imo nga mga kaanakan. Prayer sa mga kauturan, nag-aapil kami nga pamatian mo palihog, pabori, Ginoong Diyos, ang ilang mga desire, as long as ini, Ginoo, nagahatag kag magahatag o Diyos ang kadayawan sa imo nga ngalan. I-safety kami, Ginoong Diyos, sa pagpalauli, ang mga salakyan, tipigan mo sa dalanon, i-preserve mo, Ginoong mayong kondisyon, ang mga igadulong, mga manugdulong, kag mga drivers, Ginoo, palihog, Lord God, ikaw ang mag-take control sang tanan. Salamat, gid, sa katuto mo. Salamat sa participation sa imong kaanakan, kag bisan pa, Lord God, sa mga bisita nga nangin kaupod namon, sa mga attendees sa sini, Lord God, nga pagpanimbahon. Thank you, Lord God, sa amon nga pastor, sa nga leadership, yung bugos nga family, kag sa mga kauturan, Ginoo, nga padayon nga naging supportive sa imo, o Dios nga buluhaton. Tanan, Ginoong Dios nga pagdayaw, hatag namon sa imo, ginabalik namon ini sa imo, for thou art worthy to receive it, Ginoo. Ginadayaw ka namon, pasalamatan ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
So mayong gabi sa tanan, dalayawon kitang Ginoo.